Magandang araw po, ma'am. Pwede po ba malaman namin ang iyong pangalan? Ako si Mary Jane B. Peralta, Anong edad niyo na po? 36 years old. Pwede niyo po ba sabihin sa amin ang iyong trabaho o naging trabaho? Dati akong service crew sa McDonald's. Bakit mo napili o nagustuhan ang iyong trabaho noon? Hindi ko siya talaga napili. Opportunity lang na dumating. Noong ikaw ay nasa elementary o high school pa lang, ano ang iyong pinangarap maging trabaho balang araw? Pangarap ko maging architect or graphic artist. Bakit mo pinangarap maging architect o graphic artist? Mahilig kasi ako sa drawing, tsaka mag-design. Ilang taon ka nagtrabaho bilang service crew? 11 years. Bago mo naging trabaho ang pagiging service crew, meron ka ba bang ibang trabaho na tinanggap? Wala na, first job ko lang. So, mag-ano na po tayo sa unang tanong. Yung itatanong po namin sa inyo ay may kinalaman sa pag-serve ng food at beverage at the same time, yung connected din po siya sa asignaturang Pilipino. So, ang unang tanong, ang Pilipino ay nakatulong sa akin. Ay! Ito pala yung sagot to, Jeng. Ito yung unang tanong. Ang Pilipino ay isang pambansang pang-akademika at pang-edukasyon na asignatura. Noong ikaw ay nag-aaral pa, ano ang iyong palagay na naibambag ng asignaturang ito sa kursong iyong kinuha noon at sa trabaho na kuha mo noon? Yung pinag-aralan ko nung elementary tsaka high school, malaking tulong syempre. Una, kailangan syempre alam mo yung tamang salita, tsaka yung tamang paano mo siya sasabihin, o tamang pagbigkas. Kung wala kang pinag-aralan sa Pilipino, bara-bara lang yung sasabihin mo. Hindi tama. Oo, baga yung mga salitang kalye o yung mga jejemon or yung mga kung anong salita. Sa trabaho kasi namin, araw-araw kami may nakikipag-communicate, nakikipag-usap sa iba't ibang klaseng tao. Kaya importante talaga na alam mo yung sinasabi mo, alam mo rin yung tamang paraan ng pagsasalita. So, may dagdag lang po akong tanong. Kung ikaw ay isang pinanganak na Pilipino, dito ka pinanganak sa Pilipinas, makakapag-aral ka na ba ng salitang English without knowing the Tagalog words? Makakapag-aral ako ng English dahil lang doon sa naririnig ko sa mga usapan. Pero kung walang Tagalog, walang Pilipino, sa tingin ko, Ang hirap. hindi eh. Kasi dito nga sa atin sa Pilipinas, sa pagtatrabaho natin, halo tayo Pilipino tsaka English ang ginagamit natin. Bilingual po. Oo. So, ang pangalawang tanong po, ikaw ba ay nagsulat noon ng mga sanaysay o ang essay na tinatawag sa Ingles? Ano ang karaniwang topic na ibinibigay sa iyo ng iyong guro para isulat sa iyong sanaysay na isusulat? Oo, nakagawa na kami ng essay. English and Tagalog. English or Filipino. So, nung elementary, high school, ano lang yan, puro yung mga masasabi mo or may susulat mo or reaction mo tungkol dun sa nabasa o pinabasa sa inyong kwento, reaction tungkol dun sa sinabi ng teacher o tinuro ng teacher, at saka information o essay tungkol sa sarili mo. Puro ganun lang pagpapakilala. Like nung college, iba naman siya, puro mas kumbaga mas Formal. advanced. Oo. Hindi tulad nung elementary, high school lang na Pambata. ano lang, simpleng gawa lang kayo ng essay na ganyan, ano masasabi nyo. Nung college kasi, mas pinalawak siya, mas malalim kumpara dun sa elementary and high school. May tatanong pa po ako isa. Yung pinag-aralan nyo po na Pilipino noon, tsaka magbigay po kayo ng pananaw sa pag-aaral niyo ng Pilipino noon at ngayong may anak na po kayo, nag-aaral din po siya ng Pilipino. Sa tingin niyo po, ano po yung mas meaningful na pagtuturo ng Pilipino noon po o ngayon? Parang mas mapa-apply po ng mabuti sa estudyante. Kasi noon simpleng-simple lang talaga. Hindi naman sa sinasabi kong simple lang Pilipino. Kumpara kasi ngayon, dito ako may anak ako. Mas ngayon mas advanced o mas maraming pinag-aaralan sa Pilipino. Minsan yung anak ko pag tinuturuan ko,
Sabi ko, parang pinag-aralan namin to, high school na kami. Samantalang elementary pa lang siya. So, ang laki nung diferensya niya noon at ngayon. So, kumbaga ngayon, mas advanced, mas marami, mas malawak. Kasi nga, di ba, nire-revise nga yung mga books. Kapag pinapagawa po kayo ng professor o guro nyo noon ng mga sanaysay, kahit Tagalog o Ingles, kapag kukuha po kayo ng impormasyon o mga kaalaman na ilalagay nyo ron sa sanaysay nyo, saan po kayo na kumukuha impormasyon? Sa sariling isip nyo lang, sa mga libro o sa mga dula-dulaan, mga napapanood nyo? Sariling opinion sa kung ano yung naiisip ko, yung first reaction ko, tsaka libro. Nung time kasi namin, hindi pa gaano uso or in ang internet. Kaya puro yan, lamang kami na library, tsaka yung sariling opinion. Okay. Ito po yung pangatlong tanong. Sa pagiging parte ng trabahong may kinalaman sa paghahanda ng pagkain at inumin para sa mga mamimili, ano ang isang espesipikong bagay na naitulong sa iyo ng asignaturang Pilipino na nagdulot sa iyo para maging isang profesional sa trabahong mayroon ka noon? Yun nga, yung tamang pagsasalita, kung paano mo gagamitin yung mga salita, at saka kung ano yung yun nga, yung tamang salita, hindi yung bara-bara lang. Di ba sa Filipino, tinuturuan tayo ng, may isang salita dyan na may dalawang salita, magkapareha sila ng spell, pero magkaiba ang kahulugan. So, yun yung natutunan ko na hindi ka lang basta-basta magsasalita. Syempre, alamin mo kung ano yung magiging reaction or magiging dating ng mga salita na sasabihin. Yung, 'di ba, bago po kayo magka-trabaho, 'di ba nagkolehiyo po kayo? Sa tingin niyo po ba yung pagsusulat niyo ng sanaysay sa kolehiyo at sa pagsusulat niyo noon ng sanaysay sa high school at elementary, nakatulong po ba yun para mas maging bihasa o formal yung pagsusulat niyo ng sanaysay ng kolehiyo pa kayo? Oo, laking tulong yun. Kasi syempre sa trabaho namin, hindi lang kami naghahanda ng pagkain, ng inumin. Andyan din kasi yung tulad ako, nagtuturo ako, nagtitrain ako ng mga bagong papasok na managers, mga franchisee, mga bagong papasok na crew. May mga reports din kami. Hindi naman pwedeng basta-basta ka lang magsulat ng mga ganun. Kaya kailangan talaga may alam ka. Salamat po. Ang apat na tanong, sa palagay mo, meron bang pinagbago ang pagtuturo ng asignaturang Pilipino noon sa pagtuturo ng asignaturang Pilipino ngayon sa mga estudyante? Ang diferensya lang makikita ko ng pagbabago, yun nga, mas advanced ngayon, mas marami, mas malawak, oo, mas maraming information ngayon. Hindi tulad no na salita lang, yung simuno, panaguri, mga ganun lang, di ba, pandiwa. Ngayon kasi, mas pinalawak siya. Mas maraming impormasyon po. Oo. Sa iyong panlima po, mas makahulugan at maimpluwensya ba ang mga nilalaman na tinuturo sa mga estudyante ngayon sa ilalim ng asignaturang Pilipino kesa noon po? Oo. Mas siya, mas ngayon, kumpara noon. Kasi ang laki talaga ng diferensya mapagkukumpara ko Kasi ako may anak ako na elementary na grade 7 na rin naman ngayon. Talagang mapagkukumpara mo na, eto, hindi tinuro sa amin to, ganito, ano na kami, high school na kami or college na kami, samantalang kayo, elementary pa lang tinuturo na. So, mas yun masasabi ko, mas advanced ngayon. Tsaka, yun nga, mas malaking tulong sa kanila kasi mas malalim yung Pilipino ngayon. Okay po. Ito pong panlimang tanong. Kagaya mo, may mapupulot na aral o may dudulot bang kanais-nais ang asignaturang Pilipino para sa mga estudyanteng nangangarap din na maging profesional at batikan sa kanilang larangan o kursong tinatahak na katulad mo? Oo. Tulad nga nun, diba? Tulad ng sinabi ko na tamang pagsasalita, paraan ng pagsasalita, lahat naman tayo nakikipag-usap, nakikipag-communicate. So kung ikaw wala kang aral sa pagdating sa ganyan, yung mga tamang salita, mapa-professional, hindi professional, mapabata, matanda, iisa lang yung paraan mo ng pagsasalita. Para ka lang, hindi mo alam yung kausap mo, professional na para. So, yun lang masasabi ko na kailangan alam mo yung tamang pananalita, yung salitang gagamitin mo, tsaka yung paraan ng pagsasalita. May isa pa po ang tanong. Ano pong sa tingin niyo ang koneksyon ng asignatura Pilipino sa mga trabaho na may kinalaman sa food and beverage service?
Ano pong connection nila sa silang dalawa? Connection, kasi Filipino eh. Di ba? Filipino tayo. Yun ang ginagamit nating language dito, dialect natin. So, hindi naman pwedeng puro English lang tayo. Hindi naman puro Inglesero yung mga kasama natin. So, yung Filipino, yan talaga, yung Pilipinas tayo eh. Basic. Oo, basic yan. Mas maiintindihan minsan nga sa interview eh. Mas na-express mo yung sarili mo kung Filipino ka. Kasi doon ka bihasa. Eh kung halimbawa ako gusto nila puro English. Kasi hindi naman ako bihasa sa English. Paano ko masasabi sa kanila, ganito ang Direct kailangan ko. Ganito ang kailangan ko, ganito yung gawin nyo. So, ako, kung hindi ako bihasa sa Tagalog or hindi ako bihasa sa English, ang gagawin ko na lang, ay huwag ko na lang sabihin kasi baka magkamali ako, hindi ako maintindihan. So, yun yung para sa Ito po huling tanong. Sa iyong palagay, mayroon bang pinagkaiba ang mga nakapagtapos ng high school na nag-aral ng asignaturang Pilipino sa mga nakapagtapos ng kolehiyo na nag-aaral ng asignaturang Pilipino? Bakit at paano mo nasabi? Sa panahon namin, kung pagbabasihan yung sa age ko, malaki yung yung kung graduate ka na ng high school, puro basic Filipino lang na lessons ang tinuturo. Sulatin po. Oo, ganun lang. Wala kayo ng sulatin, di ba? Unlike pag college kasi, dyan ay lumalabas yung kung ano yung nasa isip nyo. More on essay kasi pagka college. Diba? Hindi na, tinuturo konti yung mga pandiwa, ganyan-ganyan. Pero continuation na lang yan ng elementary high school. Pero pagdating kasi sa college, more on essay yan eh. Kung ano yung nasa isip mo, kung ano yung naintindihan mo. Parang, yun nga, mas malawak yung nalalaman ng mga nakatapos ng kolehiyo kumpara sa elementary high school. Ito pong isa pang tanong. Ngayong napalaganap na po ang K-12 program sa buong Pilipinas, hindi naman po sa buo, pero sa karamihan po. Ano pong pinagkaiba ng pag-aaral ng asignaturang Pilipino sa K-12 sa elementarya, high school at kolehiyo? Ang pa lang, siguro, ang mako-comment ko lang din sa elementary hanggang grade 7. Kasi sa base, last year lang kasi nag-K-12 yung anak ko. So, kung dati, puro sulat ang ginagawa nila. Notebook ang tinitingnan. Doon pinagbabasihan yung mga grades nila, tsaka yung mga exam. Ngayon kasi sa K-12, sa Filipino subject nila, recitation, talagang kung ano yung nalaman mo. Tsaka yung groupings, kasi kahit Filipino subject din, may groupings din sila. So, ganun yung ko sa K-12 ng Filipino ngayon. More on sa school, sa classroom, hindi tulad nun na assignment. Ito na po yung last. Ano pong may a-advise nyo sa mga estudyante na nag-aaral po ng food and beverage service na wala pong ganang mag-aral ng asignatura Pilipino? Ano pong pwede nyo masabi sa kanila para maganahan po sila? So, kasi sa food and beverage, makakontribute ng Filipino, ng asignaturang Pilipino sa food and beverage, yung communication lang. More on Oo, more on communication. So, ang masasabi ko lang, kung communication kami, ipag-relate sa mga tao, so, unahin mo muna. Kailangan malaman mo kung ano yung mga tamang salitang sasabihin mo, tamang paraan ng pagsasabi mo. Kung di ka nag-aaral ng Pilipino, wala na. Kung ano-ano lang sasabihin mo, kahit hindi related doon sa gusto mo sabihin, basta may masabi ka lang. So, yun ang maipapayo ko na mag-aral ng Pilipino kasi hindi lang naman Filipino subject yan eh. Andiyan pa yung Aralin Panlipunan. So, doon bumabagsak ang mga estudyante ngayon sa Filipino tsaka Aralin Panlipunan kasi hindi sila interested sa subject. Okay, maraming salamat po at magandang araw po ulit.